Bakit nangyayari ang hindi pagkakasundo-sundo ng manugang at biyenan? Pag-usapan natin yan sa video na ito. Sikapin mo lang na makaabot ka sa huling part ng video na ito para mas maintindihan mong mabuti. Dahil isa-isahin ko ang mga posibleng dahilan kung bakit nangyayari ang mga ito. At bago po yan, maraming salamat po sa inyong suporta. Medyo lumalaki na ang ating pamilya. At sana nasa mabuti po kayong kalagayan, okay? Diretso na tayo sa usapan natin. Bakit nga ba nangyayari ang hindi pagkakasundo-sundo ng manugang at biyanan? Posibleng mangyayari lang ito sa mga mag-asawang nakikitira sa bahay ng bawat magulang. O di kaya'y mga mag-asawa na hindi na pinayagan ng magulang na bumukod pa sila dahil posibleng nag-iisang anak lang ang kanilang anak na babae o lalaki. At wala namang ibang titira sa bahay nila. Okay? Unahin muna natin sa topic natin na ito ay ang manugang. Una, may mga manugang na sadyang pinanganak talaga na pangit ang ugali. Mababae man ito o malalaki. Isa ito sa pinakamalaking dahilan na hindi magkasundo-sundo ang biyanan at manugang. Pangalawa, may mga manugang din na talagang sadyang ipinanganak na walang respeto. Isa pa ito. Kasi para sa mga biyanan, isa ito sa pinakamalaking inasahan nila sa magiging manugang nila ang magkaroon ng malaking respeto sa kanila bilang isang magulang ng asawa mo. Kaya naman kung wala talaga ito, sigurado hindi talaga kayo magkakasundo. Pangatlo, sobrang katamaran ng isang manugang. Madalas natin itong naririnig mababae man o lalaki. Isang pag-uugali ito na ayaw ng isang biyanan. Kasi para sa kanila, paano na lang pag bumukod ang mga ito, baka hahayaan niya lang ang anak ko na nagkanda kuba-kuba na sa mga gawain, lalo na sa mga gawaing bahay. Pang-apat, sobrang damot na manugang. Ang pagdadamot ay hindi masama, pero kung sumobra ka naman sa kadamutan ay hindi na rin maganda. Sino pa ang matuwa bilang isang biyanan o tinuturi mong magulang kung pati sa ulam na lang pinagkait mo pa sa kanila? Yung tipong sa pagkain na lang itinatago mo pa. Maraming ganitong klase ng mga manugang. At kung mapagsabihan mo ito, siya pa ang galit na akala mo'y biktimang biktima. Kaya bato-bato sa langit ang matamaan, huwag sanang magagalit. Ang lahat ng nabanggit ko ay totoo at nangyayari ito sa totoong buhay. At pag-usapan naman natin ang ating biyanan. Ang ating biyanan ay tinuturi nating magulang o pangalawang magulang. Bago ko umpisahan ang part na ito, may paalala lang ako sa iyo. Huwag mong kalimutan na ang partner mo ay pinapalakihan ng magulang niya o biyanan mo. Lahat ng sakripisyo nila, wala kang ambag kahit piso. Simula ng maliit yan, hanggang lumaki yan, hanggang naging asawa mo yan. Pinapaalala ko lang to sa iyo, baka mag-react ka sa mga sasabihin ko. Para sa akin kasi, mas malaki ang karapatan ng biyanan natin kaysa sa atin dahil sumulpot lang tayo sa buhay nila, okay? Una, kung bakit ayaw ng manugang sa biyanan niya. Dahil mata pobre ito. Hindi na ito bago sa pandinig nyo. Masakit din naman talaga isipin na minamata-mata ka na lang ng pamilya niya porket hindi naman ganun kaganda ang buhay mo. Kahit nagpapailalim ka pa sa mga bagay-bagay o sa mga gawaing bahay, no effect yan sa kanila. Dahil ang nangingibabaw sa kanila ang galit at pagsisisi nila sa anak nila kung bakit ikaw ang naging asawa. Pangalawa, pakialamirong biyanan. Sa part na ito, pwede kong sabihin na baka may dahilan din na tama ang ating biyanan kung bakit nakikialam sila. Maaring sinaktan mo ang anak nila, physical, binubugbog mo, pero hindi yan ang ibig kong sabihin dito. May mga biyanan na nangingialam sa pamamaraan ng pag-uudyok sa kanilang anak. Halimbawa dito ay imbis pag-ayusin kayo dahil maaring nag-aaway kayo, ay sila pa itong gustong paghihiwalayin kayo. Sabay sisi sa anak nila, ikaw kasi, yan ang napapala mo. Mga pagsisisi na mag-uudyok para maging malala pa ang sitwasyon hanggang tuluyan na kayong maghiwalay sa isa't isa dahil sa pangingialam nila. Pangatlo, mga biyanan na hindi nakakaintindi sa pansamantalang sitwasyon. Halimbawa nito ay yung napilitan lang sila na tanggapin ka dahil mahal ka ng anak nila. Ngayon, ang gusto nila mangyayari dahil sa sobrang sama ng loob nila, gusto nilang magbukod kayo kagad na hindi mo pa naman kayang bumukod dahil sa financial na aspeto.
Kaya ang mangyayari, magtitiis ka muna sa loob ng isang pamamahay na akala mo'y haunted house na may mga buhay na nakatira. Pero para ka ng isang multo na hindi ka nila nakikita. Walang pumapansin sa'yo, maliban na lang sa asawa mo. Masakit din ito, lalo na kapag nagsimula pa lang kayo sa buhay may asawa. Pang-apat, biyanan na mukhang pera. Pasensya na po sa term, wala akong ibang maiisip eh. Pero totoo ang mga ito. Yung bigla na lang nakapag-asawa ka sa anak nila na hindi naaayon sa kagustuhan nila. Pati income ng anak mo ngayon ay gusto pa nilang mapunta sa kanila. Hindi ko ito masisisi. Gawa ng hindi din naman talaga madali ang magpapaaral ng anak hanggang mapagtapos ito. Pero bakit hindi na lang kasi tanggapin natin ang realidad sa buhay na kahit mababae man o lalaki ang ating anak, kapag nasa tamang edad na sila at kung sila ay nakapagdesisyon na mag-aasawa na sa pagkakataong ito, wala ka na talagang magagawa pa. At bago ko tapusin ang video na ito, ang bawat panig, manugang o biyanan man, lahat sila ay biktima ng panahon at sitwasyon. Wala namang taong nangangarap na maging magulo ang buhay niya. Kaya sa mga biyanan na nagkakaroon ng manugang na naaayon sa gusto nyo, masaya po ako para sa inyo. At para naman sa mga manugang na nagkakaroon din ng biyanan na naaayon sa gusto nyo, masaya din po ako para sa inyo. Ang pagbukod sa magulang ay maganda para sa iba, pero hindi ako 100% agree dito. Dahil paano na sila kapag dumating ang araw na hindi na nila kayang mamuhay pa? Saan sila pupunta? Kaya ako hanggat kaya ko, ayaw kong mapalayo sa kanila, biyanan man o magulang ko. At sa huli, masasabi kong mahalin natin ang manugang natin at ganun din mahalin din natin ang biyanan natin. Kung gaano mo kamahal ang anak nila, sana ganun mo din sila kamahal. Kasi wala yung asawa mo na yan kung hindi dahil sa kanila. At hanggang dito na lang po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam po.